May warrant na ba mula sa ICC laban kay Bato de la Rosa? May inilabas na bang warrant ang International Criminal Court, ICC, laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa? Si Senator Bato de la Rosa, na itinuturing na arkitekto ng kampanya kontra droga, ay ang unang hepe ng Philippine National Police, PNP, sa ilalim ni Rodrigo Duterte at siyang unang nagpatupad ng madugong war on drugs. Makalipas lamang ang ilang buwan mula nang maaresto ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso, tila may isa na namang personalidad na maaaring masundan sa pagkakaaresto ng ICC. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, naglabas na umano ang ICC ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa kaniyang pagkakasangkot sa kampanya kontra ilegal na droga. Kinumpirma ng Ombudsman na dating nagsilbi bilang kalihim ng Department of Justice, Nobyembre 8, 2025, na may isa pang opisyal na nagbigay sa kanya ng impormasyon hinggil sa naturang warrant. Samantala, sa panig naman ng dating ahensya ni Remulla, ang DOJ na ngayon ay pinamumunuan ni Acting Chief Frederick Vida, ay sinabi nitong patuloy pa nilang biniberipika ang naturang impormasyon. Sa ngayon, kami ay patuloy na nagsusuri upang mapatunayan ang impormasyong ito. Wala pa rin kaming nakikita o natatanggap na kopya ng naturang warrant of arrest. Magbibigay kami ng karagdagang detalye sa sandaling ito ay maging available, sinabi ni DOJ spokesperson Prosecutor Rafael Martinez sa mga mamamahayag. Samantala, sinabi naman ni Department of the Interior and Local Government, DILG, Secretary Juanito Victor John Vic Remulla na hindi pa siya naabisuhan hinggil sa naturang ulat. Ang Department of the Interior and Local Government, DILG, na nangangasiwa sa Philippine Center on Transnational Crime ang nagsisilbing pangunahing tagapag-ugnay ng bansa sa Interpol. Ang Red Notice ay isang kahilingan na ipinadadala ng Interpol upang matukoy at pansamantalang arestuhin ang isang tao habang hinihintay ang ekstradisyon o iba pang legal na proseso. Nakipag-ugnayan na rin ang mga mamamahayag sa ICC upang makumpirma ang ulat, ngunit wala pa silang natatanggap na tugon sa oras ng pagsulat na ito. Si De La Rosa ay nagsilbi bilang hepe ng Philippine National Police, PNP, noong pagsisimula ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte noong 2016. Si Pangulong Rodrigo Duterte na nagpasimula ng kontrobersyal na war on drugs ay kasalukuyang nakakulong sa ilalim ng jurisdiksyon ng ICC sa The Hague, Netherlands. Siya ay inaresto noong Marso sa Ninoy Aquino International Airport at dinala sa ICC upang harapin ang mga paratang ng crimes against humanity o mga krimen laban sa sangkatauhan. Ayon sa opisyal na datos ng pamahalaan, umabot sa mahigit 6,000 katao ang nasawi sa kampanya kontra droga. Ngunit tinatayang nasa pagitan ng 20,000 hanggang 30,000 ang tunay na bilang ng mga nasawi mula 2016 hanggang 2019, ayon sa mga human rights watchdog at sa tagausig ng ICC, na nagsabing laganap ang mga kaso ng extrajudicial killings o mga pamamaslang na walang due process. Hindi maaaring igiit ni Bato de la Rosa na hindi siya maaaring arestuhin dahil siya ay isang senador. Ayon sa kanya, sa isang hiwalay na post sa Facebook, ipinaliwanag ni National Union of People's Lawyers, NUPL, President Efraim Cortes na ang obligasyon ng pamahalaang Pilipino na ipatupad ang posibleng warrant laban kay De La Rosa ay nakabatay sa kasunduang nilagdaan ng bansa sa ilalim ng Article 127 ng Rome Statute. Ang nasabing probisyon ay nag-uutos na ang Pilipinas ay sumang-ayon na makipagtulungan sa anumang investigasyong sinimulan bago pa man naging epektibo ang pag-urong ng bansa mula sa ICC noong Marso 2019. Sa ilalim ng probisyong iyon, sumang-ayon ang Pilipinas na makipagtulungan sa anumang investigasyon na sinimulan bago pa man naging epektibo ang pag-alis ng bansa sa kasunduan, paliwanag ni Cortes.
Ang Article 147 ng Rome Statute ay tumutukoy sa obligasyon ng isang bansa sa ICC kahit pa ito ay formal ng umatras sa kasunduan. Ang isang estado ay hindi maaalis sa mga obligasyong nagmula sa kasunduang ito habang ito ay kasapi pa ng statute, kabilang na ang mga obligasyong pinansyal na maaaring naipon. Ang pag-urong ay hindi makaaapekto sa anumang pakikipagtulungan sa hukuman kaugnay ng mga investigasyong kriminal at paglilitis na sinimulan bago pa maging epektibo ang pag-urong, at hindi rin nito maaantala ang anumang usapin na nasa ilalim pa ng pagtalakay ng hukuman bago pa man ito maging epektibo. Tinanong kung maikakapit ba rito ang mga patakaran ng Korte Suprema, partikular ang bagong inilabas na mga alituntunin sa extradition proceedings. Sinabi ni Cortes na hindi. Ipinaliwanag niya na ang Rules of Procedure on Extradition ay nangangailangan ng kahilingang magmumula sa isang requesting party na isang bansa. Alinsunod sa umiiral na kasunduan sa extradition, ang ICC ay hindi maaaring ituring na requesting party dahil hindi ito isang bansa. Isa itong espesyal na mekanismo na nilikha alinsunod sa Rome Statute, paliwanag ni Cortes. Dahil ang tungkulin na ipatupad ang warrant of arrest laban kay Bato ay hindi ipinataw sa ilalim ng isang kasunduang extradition, hindi naaangkop dito ang Rules of Procedure on Extradition. Dagdag pa niya, kailan huling nagpatupad ng warrant of arrest ang ICC? Matatandaang noong Marso 11 nang huling nagpatupad ng arrest warrant ang ICC sa pamamagitan ng Interpol, kung saan isinuko ng pamahalaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kustodiya ng internasyonal na hukuman. Kasunod nito, ilang mga petisyon ang inihain upang kwestiyonin ang pag-aresto, ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa Interpol at sa tribunal. Maraming katanungan ang lumitaw kung totoong naglabas nga ba ng arrest warrant ang International Criminal Court, ICC, laban kay Senador Bato de la Rosa, matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mayroon na umano, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito kinukumpirma ng ICC. Sa madaling sabi, sinabi ni Conti na ang ICC ay hindi magkokomento tungkol sa warrant hanggat hindi pa siya naisa sa ilalim sa kustodiya ng hukuman. Ibig sabihin, ang desisyon ng tribunal na huwag kumpirmahin o itanggi ang pag-iral ng warrant ay hindi automatikong nangangahulugang walang warrant of arrest. Ayon kay Conti, kapag naglabas ng warrant, ang ICC registry ang magpapadala nito sa mga kasaping estado at sa iba pang mga panig na maaaring may papel sa pag-aresto, kabilang na ang mga pandaigdigang organisasyon at ang International Criminal Police Organization, Interpol. Dahil kumpidensyal ang ganitong mga dokumento, tanging sa pamamagitan lamang ng mismong pagpapadala, transmittal nito, maaaring makumpirma ang pag-iral ng warrant, paliwanag ni Conti. May ilang dokumento rin na naglalaman ng pribadong impormasyon na hindi maaaring agad isapubliko, dahilan kung bakit madalas na nahuhuli ang pag-upload ng mga ito at karaniwang may mga bahagi na redacted o tinakpan bago ilabas sa publiko.